Si Rosmar Tan, o mas kilala bilang Rosmar, ay isa sa mga pinakakilalang online personalities at negosyante ngayon sa Pilipinas. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang pagiging madiskarte, habang hindi rin maikakaila na maraming kontrobersya ring dumaan sa kanyang buhay. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat para sa babaeng ito na ngayoy tinaguri ang milyonaryang influencer at businesswoman? Si Rosmar Tan ay ipinanganak at lumaki sa Lucena City. Bata pa lamang siya ay kilala na siyang palaban at puno ng pangarap. Hindi siya galing sa marangyang pamilya, kaya't maaga niyang natutunan ang kahalagahan ng pagsusumikap. Isa sa mga madalas niyang ikwento ay kung paano siya nagsimula mula sa maliit na puhunan lamang na kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang matagumpay na negosyo. Bago siya sumikat online, simple lamang ang kanyang pamumuhay. Mahilig siyang mag-share ng mga videos tungkol sa kanyang personal na buhay at simpleng hilig. Ngunit hindi niya akalain na sa pamamagitan ng social media, mababago ang takbo ng kanyang kapalaran. Nagsimula si Rosmar bilang isang content creator sa Facebook at TikTok. Ang kanyang mga videos ay kadalasang tungkol sa skincare, beauty tips, at motivational content. Dahil sa kanyang masayahing personalidad at pagiging totoo sa kamera, mabilis siyang nakakuha ng mga taga-suporta. Ngunit ang tunay na nagbigay daan sa kanyang pangalan ay nang magsimula siyang magbenta ng sariling skincare line na kalaunan ay tinawag na Rosmar Skin Essentials. Sa unay maliit lamang ang operasyon, pero dahil sa consistent promotion at word of mouth, mabilis na lumago ang kanyang negosyo. Bukod sa kanyang negosyo, nakilala rin si Rosmar dahil sa kanyang viral online moments. Isa sa mga tumatak sa tao ay ang kanyang pagiging prangka at diretso magsalita. May mga pagkakataong nagiging kontrobersyal ang kanyang mga pahayag, pero ito rin ang dahilan kung bakit lalo siyang pinag-uusapan. Halimbawa, viral ang ilang videos niya kung saan ipinapakita niya ang kanyang mga mamahaling gamit, sasakyan at bahay. May ilan na humahanga dahil nakikita nilang bunga ito ng kanyang pagsisikap, pero may iba rin na bumabatikos at nagsasabing tila nagyayabang siya. Gayunpaman, ang mga usaping ito ay nagbigay lamang ng mas malaking exposure kay Rosmar. Ang pinakakilala sa lahat ay ang kanyang Rosmar Skincare brand. Dito nakapaloob ang iba't ibang beauty at skincare products na tinatangkilik hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin ng mga kababayan natin abroad. Malaki ang kinikita ng brand na ito at dahil sa kanyang malakas na online presence, mabilis na kumalat ang produkto. Bukod sa skincare, lumawak pa ang kanyang negosyo. Mayroon na siyang iba't ibang negosyo sa food industry, real estate at online ventures. Kilala rin siya sa pagiging hands-on at madalas niyang ipakita sa kanyang mga videos kung paano niya pinapatakbo ang kanyang mga negosyo. Isa sa mga naging turning point ng kanyang online career ay nang mag-viral ang kanyang mga videos kung saan pinapakita niya ang kanyang malalaking bahay at luxury cars. Minsan pa nga ipinakita niya ang pagbili ng isang mamahaling sasakyan ng cash. Ang ganitong content ay agad na naging usapan sa social media. May mga bilib na bilib sa kanyang kasipagan, pero may iba ring nagdududa at nagsasabing tila o ana ang pagpapakita ng yaman. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersya si Rosmar nang magkaroon ng ilang issue tungkol sa kanyang negosyo. May mga pagkakataong inakusahan siya ng mga kritiko tungkol sa kalidad ng produkto o paraan ng kanyang pagbebenta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang brand at sinabing lahat ng kanyang ginagawa ay bunga ng tiyaga at diskarte. Hindi naging madali ang journey ni Rosmar. Bukod sa mga papuri, maraming kontrobersya ang kumapit sa kanyang pangalan. Ilan sa mga ito ay ang mga puna tungkol sa kanyang ugali, ang umano'y pagiging mayabang sa social media at mga komento ng ilang netizens na hindi sila kumbinsido sa kanyang mga pinagmamalaking negosyo. Ngunit sa halip na matumba, ginamit ito ni Rosmar bilang gasolina para lalo pang magsumikap. Madalas niyang sabihin na hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa mga kritiko dahil alam niya kung gaano siya naghirap bago marating ang kanyang estado ngayon. Ngayong 2025, tinatayang milyon-milyon na ang net worth ni Rosmar dahil sa dami ng kanyang negosyo, mga endorsements at online
presence, isa siya sa pinakakilalang milyonaryang influencer sa bansa. Hindi lang basta negosyo ang hawak niya, isa rin siyang content creator na kumikita mula sa Facebook, TikTok at YouTube. Ayon sa mga ulat, umaabot na sa daan-daang milyon ang kabuuang halaga ng kanyang assets mula sa mga luxury cars, real estate properties hanggang sa daily sales ng kanyang skincare brand. Ito ay patunay na kaya talagang magsimula mula sa maliit at unti-unting maging malaki kung may tiyaga at diskarte. Sa kabila ng mga kritisismo, hindi maikakaila na maraming Pilipino ang nai-inspire kay Rosmar. Para sa ilan, siya ay simbolo ng isang babae na hindi natakot sumugal, na kahit maraming bumatikos, ay pinatunayan na kaya niyang abutin ang tagumpay. Maraming kababaihan ang sumusuporta sa kanya dahil nakikita nila na si Rosmar ay hindi perpekto, may flaws, may pagkakamali, pero tuloy-tuloy pa rin sa pag-abot ng pangarap. At sa panahon ngayon, kung saan mabilis mawala ang atensyon ng tao, nanatiling relevant si Rosmar dahil sa kanyang diskarte at pagiging totoo. Mula sa simpleng pamumuhay sa Lucena City, ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante at social media personality na milyonaryo. Ang kanyang kwento ay puno ng kulay, may tagumpay, may kontrobersya at may inspirasyon. Si Rosmar ay patunay na ang social media ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi maaari ring maging daan tungo sa pangarap. Ngunit higit pa doon, ipinapakita niya na kahit gaano karami ang bumatikos, kung totoo ka sa ginagawa mo at determinado ka, walang makakapigil sa'yo. Ano ang tingin ninyo sa tagumpay ni Rosmar? Na-inspire ba kayo sa kanyang kwento ng diskarte at pagsusumikap o mas tumatak sa inyo ang kanyang mga viral controversies? I-share ninyo ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng yaman, negosyo at tagumpay ng mga kilalang personalidad.